Good morning! Sa mapagparang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa Kabaka po. Dito yan sa Botlea sa ating Facebook. No? At ang ating pagninilayan ngayon ay John 14:27-31 na kung saan sinasabi ng Panginoon, ano? I leave you my peace I give you. No? At sabi niya, hindi katulad ng kapayapaang ino-offer ng mundong ito. Sabi niya, ibang klase yung ino-offer ko. No? So, dito nga ba, no? Sa atin sa mundo, ano nga ba ang interpretasyon natin pag sinabi yung peace? Peace. Walang gera, walang gulo, walang sigalot, no? Lahat maayos, no? Lahat ng mga pangangailangan ng tao ay nabibigay ng gobyerno, no? Nagkakaisa, nagtutulungan, no? Yan ang world peace, no? Pero ang katotohanan nito sa likod nito ay marami ring sigalot sapagkat ang kapayapaan ng mundong ito ay magulo, no? Nagsisimula sa ating kaisipan. Remember, sinabi din ng Panginoon dito, no? The ruler of this world is coming, no? Sa bandang huli, no? Sa bandang huling paragraph, ay sinabi niya ito. So, parang dating nito ay paano ba? The ruler of the world is coming and he has no authority over me. Parang ganyan, no? Wala siyang sinabi sa akin. Wala yan, no? Panis yan, parang ganyan sinasabi ng Panginoon. Wala siyang, hindi niya kaya ang Panginoon. No? Pero the mere fact na in-acknowledge siya ni Lord, no? ng ating Panginoong sa Kristo, meron nga. No? At ano nga ba ito? Itong ruler of the world ito. Ito yung espiritu ng Diablo, no? Na nagbibigay sa atin ng maruming kaisipan. Ano? Mga plano natin, iniisip natin sa kapwa, yung ginagawa natin, yung kilos natin, ano? At kung ano-ano pa mga bagay na nagiging sanhi ng ating kasalanan at pagkakawalay sa Panginoon. No, yan na naging trabaho niya. Remember, sa Revelation, tinalo ni Saint Michael yan, no? Yung Diablo, yung yung malaking dragon, no? At saan ba tinapon yan? Dito yan sa lupa ay tinapon, no? Kaya nga nung ang tao ay narito na, di ba ano nangyari, no? Dahil meron siyang kapangyarihan over sa tao dahil sa kanyang espiritu ng kademonyuhan. Dahil ang tao kasi likas na may kademonyuhan, nagkaroon siya ng luklukan, no, sa utak at kaisipan ng tao, no, sapagkat ang tao ay binubulag niya, no, sa mga kayamanan, sa mga makamundong kaganapan, kagustuhan ng tao, di ba? Ang tao, mahilig yan sa paghahari, no? Kaya nga nagkakagulo, no? Kaya nga sabi ng Diyos, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, no? At ang aking kapayapaan ay binibigay sa inyo. Ano ibig sabihin naman nun? No? Na kung ang Diyos ay tatangkilikin natin at siya ang unahin natin, of course, no, ang kanyang espiritu ang mananahan sa atin bilang pangunahin at pagmamahal sa Diyos, no? Nasabi niya sa kanyang utos, no, sa Ten Commandments, na mahalin mo ako ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Dahil pag inuna natin ng Diyos, sabi nga niya, hindi makapaghahari ang Diablo o yung ruler ng mundong ito sa akin. Pag inuna natin, Panginoon, hindi siya makakapasok. Tatarangkahan ng Panginoon niya, no, yung mga masasamang kaisipan, ano? At ito'y mangyayari lamang kung tayo ay susunod kay Jesus. Di ba sinabi niya itong linggong to, ako ang daan, di ba, ang katotohanan at ang buhay. No? Magkakaroon tayo ng katotohanan sa buhay natin. Makikita natin ang daan ni Kristo. No? At magkakaroon tayo ng buhay patungo sa buhay na ipinangako niya, ang buhay na walang hanggan. Kung tayo isasa sa Kanya o mananalig sa Kanya, paano to? Sa pamamagitan ng pananalig sa Espiritu Santo na iniwan. Peace I leave you. Ito yun, no? Ang Espiritu Santo ang ating magiging giya sa mundong ito, sa paglaban natin sa mundong ito, no? Sa pagharap natin sa anumang problema, sigalot, opresyon, depresyon, ay ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos ang pwedeng magsabi sa atin. Kaya lang minsan hindi natin naririnig. Masyado nang maingay, masyado na tayong maraming iniisip. At sa paglikha ng demonyo, no, sa ating kaisipan at paggulo sa isipan niya, ang Diyos ang nawawaglit natin. Di ba? Minsan, ang ganda-ganda ng pananalig dito, no? Pero pag napasok yan ng kademonyohan, katulad napasok yan sa politika, o kung nagkaroon niya ng medyo matinding kapangyarihan, no? Maaring sa lipunan, o sa pribadong sekta, no? O sa pribadong sektor, no? Nawawala yan. Dahil pagka ang tao ay nabigyan ng paunang paunang down payment ng demonyo, ay nagtutuloy-tuloy yan. At ang inaakala ng tao ay wala na itong katapusan. Remember, tayong lahat ay lilipas sa mundong ito. Kung ang pakikinggan natin ay ang Diablo sa ating isip
at sa ating puso, no? Meron yan eh. Yun yung matinding battle dito, no? Matinding labanan, no? Dito sa ating mundong ginagalawan, eh. Makapapasok lamang ang Panginoon kung ating papapasukin, di ba? Siya'y laging kumakatok sa atin at nananambitan na siya'y isama natin sa ating buhay. Pero dahil sa gulo at ginagawa na, ginajustify natin ang pagtalikod sa Diyos sa dami ng problema na hindi tayo matulungan ng Diyos, no? Hindi po totoo yun. Sinabi niya rito, oo, may darating na ruler sa mundong ito, ang diablo na yan. Pero ito hindi makakapanaig sa akin sa pamamagitan ng pagdidesisyon natin na ang Diyos ang ating unahin. Diba? Lahat ng bagay will fall into its proper places kung ito ay inuuna natin ng Diyos. Sa tuwing tayo magigising sa umaga, no? Unahin natin ang Diyos, magpurit magpasalamat kung ano yung nandito dito. Pagyamanin natin. Yung mga binibigay na bonus sa atin, katulad ng ating buhay. Yung hindi tayo nagkakasakit, no? Ng malubha, di ba? Yung nakakaroon tayo ng kaluwagan sa ating pamumuhay, no? Pag nauna na yun at tinignan mo yung dalawang yun, nalilimutan mo na ang Diyos. Hindi mo na nakakalimutan mo na ang lahat ng pag-aari mo at ari-arian mo o kung ano man ang meron ka ngayon at tinataglay mo sinasabi mo kayamanan mo, ay galing pa rin sa Diyos. No? Galing pa rin sa Diyos. Hindi pwedeng galing sa effort mo yan. No? Kaya sabi nga niya no? I will no longer speak much with you for the ruler of the world is coming. No? Hindi na siya masyadong magsasalita. No? Ang kanyang espiritu na lamang ang gagalaw sa ating lahat. Remember? Omnipresent God, omnipotent God, omniscience God. Siya yung karunungan at sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay nandiyan siya at siya laging nangunguna, no? The ruler of this world is coming. He has no power over me, di ba? No? Wala siyang kapangyarihan. Sa kapangyarihan ng Diyos. Panis yan. Pero kaya ano parang bitin ng ating Panginoon Diyos? No? Matuto pa rin tayo, no? Na tumangan sa Kanya. Siya ang puno. Tayo mga sanga lamang. At kung di tayo nakakonekta sa Panginoon, ay wala ito. At paano tayo makakakonekta? Kailangan dinidiligan ang puno na yan para ang lumago at lumago ang mga sanga sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pag-iwas sa kasalanan. At huwag pagtangkilik sa lahat, o yung sobrang fame, power, and fortune. Yan ang naglalaglag sa atin. Sinabi mong kapayapaan, ito yung kapayapaan nagmumula sa Diyos. Sinabi mong kapayapaan ng mundo, ito yung desisyon ng mga tao, katulad ng mga naghahari at naghahari-harian ngayon sa mundong ito. Sa kanilang desisyon ay nagkakaroon ng gera. Maraming mamamatay, maapektuhan, maraming maghihirap. Wala silang pakialam. No? Kaya nga ba, ang tingin sa kanila ay mga hari ng kademonyohan. Di ba? So, huwag natin tangkilikin yan. Huwag natin tignan yan. Ipagdasal natin sila na sana'y magkaroon sila ng kaisipan. Pagka sa kanila ang magagaling, ang kapayapaan, na sana'y kasihan sila ng Espiritu ng Diyos. Ang grasya ng Espiritu ng Diyos para makuha nila ang karunungan ng Diyos, ang katalinuhan ng Diyos, no? Ang paghahari ng Diyos, ang pananampalataya nila sa Diyos mabago. At tuluyang magkaroon ng forever, no? Na pananampalataya patungo sa buhay na walang hanggan. So, sinasabi ng Panginoon ngayon, manatili tayong mayapa. Huwag niyo let not your heart be troubled. Huwag kayong masyadong relax lang. Chill lang. No? Kung minsan, mahirap tanggapin na ang tagal ng ating dinadalangin at wala nangyayari. But ang gulo-gulo pa rin ng ating pamilya. Kung minsan, tignan natin. Bakit nga ba magulo at nagkakagulo? Bakit nga ba walang kapayapaan? Pag sinabi mo sa loob ng pamilya, pati sa pamilya nagkakagulo, bakit nga ba? Di ba? Andiyan din yung mga sanhi. Galing din sa kaisipan ng diablo yan. Kaya patuloy-tuloy natin gawin ito. Hindi pwedeng ngayon mananalig tayo at mananampalataya, magdadasal sa saliksikin ng Biblia, bukas o isang buwan, hindi na natin gagawin. At saka na lang pag may problema na naman. Ang sinabi ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos ay pinahihiwatig ng Diyos. Kailangan natin siyang laging tignan at tangkilikin kung gusto natin magkamit ng biyaya ng kanyang second coming na sinasabi. O yung muling pagbabalik. Di ba? Sabi niya, maraming silid doon sa bahay ng aking ama. At ako mismo ang susundo sa iyo. At dadaling kita. Hallelujah. Yan ang kanyang gantimpala. Yan ang tunay na gantimpala at kapayapaan. Na pwede nating tamuhin at taglayin sa ating buhay na hinaharap, sa ating buhay na nilalakbay. Amen? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat. And again, journeying, paglalakbay. Ito pa rin ang sinasabi mo. Paano nga ba kami kakapit sa puno?
Paano kami mananatili mga sanga? Paano namin makikita ang katotohanan ng daan at ang buhay na hino-offer mo sa amin? Ito sa pamamagitan lang namin ang biyaya ng Espiritu Santo na nasa amin na matutunawang tangkilikin ng sanlibutan ang iyong hinahandog o iyong binibigay o ino-offer na regalo para sa amin lahat, Panginoon. Samahan mo kami sa aming paglalakbay. Sa lahat ng mga sigalot at problema ay pangunahan mo kami. Sa sinasabi mo nga, Lord, ngayon na walang kapangyarihan ang Diablo sa iyong kaharian at paghahari. At yan ang gusto namin mangyari, Lord. Dadalangin namin na kami iyong pagharian. Ipaalala. Tanggalin ang mga bara sa aming mga mata at tenga upang ikaw ay aming marinig ng lubusan. Ito'y mangyayari lamang, Panginoon, kung kami lalapit sa iyo. At tunay na magrirehistro upang maging tunay na disipulo at tagasunod mo, Lord God. Samahan mo kami, gamitin mo kami sa mga bagay na makatulong sa mga palagahan ng mabuting balita upang magkaroon ng paghihikayat sa mga taong nawawala ng pag-asa, Lord God. Gamitin mo kami personally para ikaw ay aming maihaya. Maraming salamat sa mga kapatid namin may sakit at karamdaman, sa mga kapatid namin nandoon sa mga bansang may pagkakagulo at gera, sa lahat ng pamilyang nagugulumihanan, ng mga relasyon, Panginoon, sa loob ng pamilya, sa trabaho at sa lipunan, Lord. Bigyan mo kami ng maayos na komunikasyon. Paliwanagin mo ang aming mga kaisipan at bigyan ng dila na nagbibigay buhay sa bawat isa, Lord. Maraming salamat. At ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, sa pananalangin ng mahal na Inang Maria, lahat ng propeta, mga anghel, at lahat ng patuloy mong ginagamit hanggang sa mga sumandaling ito, isama mo na po dyan ang kabaka na handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Sana'y palawigin mo pa ang programang ito at mga programa na may kinalaman, Panginoon, sa iyong mga salita. Amen. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Like, share, subscribe. Meron po tayo sa YouTube, Kabaka Mo. Bye-bye. God bless.